Naisip mo na ba kung paano nakikipagsabayan ang Philippine Army sa iba't ibang bansa? Sa video na ito, malalaman mo ang hindi sinasabing detalye tungkol sa kanilang pagsasanay, kagamitan at estratehiya. Malaki ang nakataya dahil ang pag-unawa sa tunay na lakas ng Army ay posibleng magbago ng pananaw mo sa kanilang papel sa rehiyon at mundo. Panoorin hanggang dulo dahil ang mga revelasyon dito ay magugulat ka. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay isa sa tatlong pangunahing sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na may tungkuling pangalagaan ang soberanya ng bansa, protektahan ang mga mamamayan nito, at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Dahil sa geographical na lokasyon ng Pilipinas at masalimuot na dinamikong sosyo-politikal, kinakailangan ang isang puwersang militar na may kakayahang harapin ang parehong panlabas na banta at panloob na suliranin sa seguridad. Ang pagsusuri sa lakas ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nangangailangan ng masusing pag-aaral sa kasaysayan nito, kasalukuyang kapasidad, estruktura ng organisasyon, mga makabagong teknolohiya, mga estratehikong papel, at ang mga hamon na kinakaharap nito. Ang sanaysay na ito ay tatalakay sa iba't ibang aspeto ng lakas ng hukbong katihan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasaysayan, estruktura at tauhan, kagamitan at arsenal, estratehikong papel, tagumpay, kahinaan, at hinaharap na mga plano. Sa ganitong paraan, mabubuo ang isang malinaw na larawan ng kakayahan at limitasyon ng hukbo sa pagtugon sa pangangailangang pangdepensa ng isang bansang nasa isang geopolitikal na mahalagang rehiyon. Ang pinagmula ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nagmula pa noong panahon ng Rebolusyon noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nang ang mga Pilipino ay nagkaisa upang labanan ang kolonyal na pamamahala ng Espanya. Itinatag noong Marso 22, 1897 sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo sa Tejeros Convention, ang revolusyonaryong hukbo ang naging pundasyon ng pambansang puwersa ng depensa. Bagamat limitado ang armas at tauhan, naging mahalaga ang ginampanan ng hukbo sa laban para sa kasarinlan laban sa mga puwersa ng Espanya. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ang estruktura at pagsasanay ng hukbong katihan ay lubos na naimpluwensyahan ng Estados Unidos. Ang Philippine Scouts, isang elitistang unit sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, ay nagpakita ng katapangan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinubok ang lakas ng hukbo noong pananakop ng mga Hapones, 1941-1945, lalo na sa labanan sa Bataan at Corregidor, kung saan nagpakita ng kabayanihan ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kabila ng malalaking hamon. Matapos ang kasarinlan noong 1946, sumailalim ang hukbong katihan sa malaking pagbabago upang makaangkop sa mga banta ng Cold War. Naging pangunahing layunin nito ang paglaban sa mga insurhensya, tulad ng Hukbalahap, New People's Army, at iba pang rebeldeng grupo. Ang pagkakatatag ng sandatahang lakas ng Pilipinas noong 1950 ay lalong nagpatibay sa papel ng hukbo bilang mahalagang bahagi ng seguridad ng bansa. Sa mga nagdaang dekada, sinimulan ng hukbong katihan ang mga inisyatibong modernisasyon upang mapahusay ang kahandaan nito at teknolohikal na kapasidad. Ang Modernization Act na ipinatupad noong 1975 at binago noong 2012 ang naging batayan sa pagpapabuti ng arsenal ng hukbo, pagsasanay ng tauhan, at pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasunduan. Bagamat may mga progreso, ang kakulangan sa pondo at mga balakid sa burokrasya ay nagpabaga sa implementasyon ng mga programa. Ang estruktura ng organisasyon ng hukbong katihan ng Pilipinas ay dinisenyo upang tugunan ang parehong konbensyonal na digmaan at mga di pantay na banta. Ang hierarkiya nito ay binubuo ng mga pangunahing liderato, mga espesyalisadong unit, at mga rehiyonal na utos upang matiyak ang epektibong pagkakalagay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang hukbo ay binubuo ng iba't ibang dibisyon, brigada, at batalyon na may tiyak na misyon. Kabilang sa mga kilalang unit ang Light Reaction Regiment, Scout Ranger Regiment, at Special Forces Regiment, Airborne, na dalubhasa sa kontraterorismo, reconnaissance, at di-konbensyonal na digma. Dagdag pa rito, ang Mechanized Infantry Division ay nagbibigay ng suporta gamit ang mga armored na sasakyan, samantalang ang Army Aviation Regiment ang namamahala sa aerial reconnaissance at transportasyon. Binibigyan diin ng hukbong katihan ang mahigpit na proseso ng recruitment at pagsasanay upang mapanatili ang isang mahuhusay at disiplinadong puwersa.
Ang mga bagong recruit ay sumasailalim sa Candidate Soldier Course, kasunod ang espesyalisadong pagsasanay batay sa kanilang itinalagang tungkulin. Ang mga programang pangkaunlaran ng liderato, tulad ng Officer Candidate School, ay tumitiyak na ang mga opisyal ay may kakayahang mamuno ng epektibo. Sa kasalukuyang pagtataya, ang aktibong tauhan ng hukbong katihan ay humigit kumulang 100,000 na suportado ng reserbang puwersa na nasa 120,000. Bagamat malaki ang bilang na ito, ang kalidad ng pagsasanay, moral, at suporta sa lohistika ang higit na nakakaapekto sa pangkalahatang bisa ng hukbo. Ang lakas ng anumang puwersang militar ay malapit na kaugnay sa kalidad at dami ng kagamitan nito. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay matagal nang kinakaharap ang mga hamon sa pagpapanatili ng isang makabagong arsenal, ngunit ang mga programa sa modernisasyon kamakailan ay nakatuon sa pagresolba sa mga kakulangan na ito. Ang inventaryo ng hukbo ay kinabibilangan ng mga armored personnel carriers, magagaan na tangke, at mga sistema ng artilerya. Ang mga sasakyan tulad ng Simba Armored Vehicles ang bumubuo sa gulugod ng mekanisadong unit nito. Ang mga kagamitang artilerya tulad ng howitzers at rocket launchers ay nagbibigay ng suporta sa putok sa mga operasyon. Ang karaniwang sandata ng hukbong katihan ay ang A4 carbine na sinusuportahan ng iba't ibang machine guns, sniper rifles, at grenade launchers. Ang mga hakbang upang i-standardize at i-upgrade ang kagamitan ng mga infantry, kabilang ang body armor at communication systems, ay nakapagpapabuti sa kakayahan ng mga sundalo sa unahan. Sa mga nagdaang taon, binigyang prioridad ng hukbo ang pagkuha ng mga makabagong teknolohiya tulad ng drones para sa reconnaissance, kagamitan para sa night vision, at mga makabagong communication systems. Ang mga pakikipagsosyo sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, South Korea, at Israel ay nakatulong sa pagbili ng mga makabagong kagamitan. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay may maraming papel sa pangangalaga ng pambansang seguridad, pagtugon sa mga sakuna, at pakikibahagi sa mga pandaigdigang misyon ng kapayapaan. Ang pangunahing misyon ng hukbo ay ipagtanggol ang Pilipinas mula sa panlabas na agresyon. Bagamat ang geographical na anyo ng bansa bilang isang arkipelago ay nagdudulot ng mga hamon sa lohistika, nagbibigay rin ito ng estratehikong kalamangan sa pagkontrol sa mga mahahalagang sealinis. Ang hukbo ay aktibong kasangkot sa mga operasyon kontra insurhensya, laban sa DII at mga grupong ekstremista tulad ng Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ang mga tagumpay tulad ng paglaya ng Marawi City mula sa mga militanteng kaalyado ng ISIS noong 2017 ay nagpapakita ng kakayahan ng hukbo sa pagsasagawa ng komplikadong urban warfare. Dahil sa pagiging malapit ng Pilipinas sa mga natural na sakuna, mahalaga ang papel ng hukbo sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response. Ang mga unit ng inhinyero at lohistika nito ay laging nasa unahan ng mga relief operations tuwing bagyo, lindol, at iba pang kalamidad. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay nakikilahok din sa mga misyon ng kapayapaan ng United Nations na nagpapakita ng kanilang commitment sa pandaigdigang seguridad. Ang mga deployment na ito ay nagbibigay ng mahalagang karanasan at nagpapahusay sa reputasyon ng hukbo sa pandaigdigang entablado. Ang lakas ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nakasalalay sa kakayahang mag-adapt, mga tagumpay sa operasyon, at mga estratehikong pakikipag-alyansa. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ng hukbo ang kanilang kakayahan sa paglaban sa iba't ibang banta. Ang kanilang tagumpay sa mga operasyon kontra terorismo at kontra insurhensya, lalo na sa katimugang bahagi ng Pilipinas, ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa operasyon. Ang geographical na anyo ng bansa bilang isang arkipelago ay nagbibigay ng natural na depensa laban sa mga panlabas na banta. Ang lokasyon nito sa Timog Silangang Asya ay mahalaga rin sa rehiyonal na seguridad. Ang mga kasunduang pangdepensa sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos at Japan ay nagpapahusay sa kakayahan ng hukbo sa pamamagitan ng joint training exercises, intelligence sharing, at pagpapalitan ng kagamitan. Ang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos ay isang pangunahing halimbawa ng kooperasyong ito. Sa kabila ng mga kalakasan, may mga malalaking hamon na kinakaharap ang hukbong katihan na pumipigil sa buong potensya nito. Ang limitadong budget sa depensa ay nagpapabagal sa mga inisyatibong modernisasyon at pumipigil sa pagbili ng makabagong kagamitan. Ang kakulangan sa pondo ay nakakaapekto sa pagsasanay, pagpapanatili at pangkalahatang kahandaan.
Bagamat isinasagawa na ang mga programa sa modernisasyon, karamihan sa mga kagamitan ng hukbo ay nananatiling lipas. Ang kakulangang ito ay naglilimita sa kakayahan nitong harapin ang mga bagong banta ng epektibo. Ang patuloy na hamon ng mga panloob na seguridad, kasama ang pag-usbong ng mga panlabas na banta sa West Philippine Sea, ay nagpapalawak ng responsibilidad ng hukbo. Ang balansing pagtugon sa mga hamong ito ay nananatiling isang mahirap na gawain. Upang mapalakas ang kakayahan ng hukbong katihan, kailangang tugunan ang mga kahinaan nito habang sinasamantala ang mga oportunidad para sa pag-unlad. Ang mga horizon phase ng modernization program ay naglalayong makakuha ng mga bagong sistema ng armas, mapahusay ang infrastruktura, at mapabuti ang pagsasanay ng tauhan. Ang patuloy na suporta mula sa pamahalaan at internasyonal na kooperasyon ay mahalaga upang makamit ang mga layuning ito. Dagdagan ang budget sa depensa, ang paglalaan ng mas mataas na porsyento ng depensa ay magpapahintulot sa hukbo na mamuhunan sa makabagong kagamitan at pagsasanay. Palakasin ang rehiyonal na kooperasyon, ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga kapitbahay sa ASEAN at iba pang kaalyado ay magpapahusay sa kolektibong seguridad. Mag-focus sa teknolohiya, ang pamumuhunan sa cyber defense, drones, at mga sistema ng surveillance ay magpapabuti sa operational efficiency ng hukbo. Pagbutihin ang lohistika, ang pagresolba sa mga hamon sa lohistika, partikular sa pagtugon sa mga sakuna at malalayong deployment, ay magpapahusay sa bisa ng hukbo. Ang lakas ng hukbong katihan ng Pilipinas ay sumasalamin sa kakayahan nitong mag-adapt, determinasyon at dedikasyon sa misyon nito. Bagamat nakamit nito ang mga mahalagang progreso sa modernisasyon at tagumpay sa operasyon, nananatili ang mga hamon tulad ng kakulangan sa budget at lipas na kagamitan. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyong ito at paggamit ng mga estratehikong kalamangan nito, maaaring mapahusay ng hukbo ang papel nito bilang haligi ng pambansang seguridad. Habang hinaharap ng Pilipinas ang isang masalimuot na geopolitikal na tanawin, nananatiling mahalagang institusyon ang hukbong katihan ng Pilipinas, na sumasalamin sa determinasyon ng bansa na protektahan ang soberanya nito at tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Ano ang masasabi mo tungkol sa kalakasan ng ating hukbo? May mga suhestyon ka ba para mapalakas pa ito? I-comment mo na sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Philippine History. Kita-kits sa susunod na episode.